Tahimik na nakaupo si Martha sa bar ng isang sosyal na nightclub sa lungsod. Kumukutitap ang mga ilaw, malakas ang tugtog, pero parang walang pumapasok sa tenga niya. Habang hawak ang baso ng cocktail, bigla niyang naalala ang isang luma at gasgas ng teorya na madalas marinig sa mga psychologist at life coaches. Ang buhay daw ng tao ay parang zebra. May itim at may puting guhit. Kapag nasa itim ka raw, huwag kang mawala ng pag-asa dahil may puting guhit na paparating. May mga biro pa nga na nagsasabing kung ayaw mo ng itim, mag-ipon ka raw ng puting pintura at ikaw na ang mag-ayos ng buhay mo. Pero sa totoo lang, imbes na gumaan ang pakiramdam ni Martha, mas lalo lang siyang naiirita. Wala naman akong nakikitang puting guhit, bulong niya sa sarili. At lalong wala akong nakikitang liwanag sa unahan. Huminga siya ng malalim, saka tumingin sa katabi niyang matalik na kaibigan. Sa tingin ko, sa past life ko, malamang sinaktan ko ang mga kuting, reklamo ni Martha kay Catherine, ang kaibigan niyang kasama niya ngayong gabi. Kasi bakit ganito? Bakit parang lahat ng kamalasan sa akin binuhos? Agad hinawakan ni Catherine ang kamay niya. Parang takot na baka tuluyan ng gumuho ang kaibigan. Huwag kang ganyan mag-isip, mariin niyang sabi. Material ang thoughts. Naririnig ng universe ang iniisip mo. Kailangan positive ka. Good vibes lang. Napailing si Martha. Pero hinayaan lang niyang magsalita ang kaibigan. Sensitive ang universe. Dugtong pa ni Catherine, seryoso ang mukha. Sa words, sa requests, sa energy. Kung ano ang ibinabato mo, yun ang binabalik. Kaya bantayin mong sinasabi at iniisip mo, maraming nagkakatotoo. Si Catherine obsessed sa esoterism, horoscopes, mantras, affirmations. Ultimo, mga naging boyfriend niya, pinipili base sa zodiac sign. Kabuang kabaliktaran ni Martha. Para kay Martha, walang milagro sa buhay. Kung gusto mo ng promotion, magtrabaho ka ng maayos. Kung gusto mo ng magandang katawan, mag-gym ka. Hindi yung uulit-ulitin mo ang successful ako sa salamin. Medyo tipsy na si Martha. Irritable pa, kaya tinaasan niya ng kilay ang langit. Pumitik ang daliri na parang may tinatawag. Sige nga, universe! May halong sarkasmo niyang sabi. Gusto ko si Johnny Depp. Magpadala ka ng maleta ng pera. Isasama ako sa Hollywood at ang ex-husband ko makagat sana ang siko niya sa inggit. Tumawa siya ng mapait. Dagdag ko na rin. Gusto ko rin ang resulta ng medical test ko. Medical joke lang, hindi universe. Gawin mo. Sige. Tumahimik siya sandali. Naghintay, tapos tumingin kay Catherine na may halong pagkadismaya. Baka mahinang signal dito, sabi niya. Baka kailangan magpalit ng mobile plan ng universe. Hindi na lang nag-comment si Catherine. Alam niyang hindi ito ang oras para magtampo. Alam mo, mahinang sabi ni Catherine, puno ng awa at pag-aalala. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwala. Paano kung hindi talaga sa'yo yung test results? Biglang napasinghot si Martha. Inubos ang cocktail sa isang lagukan, saka kumaway sa bartender. Isa pa, utos niya. Anong ibig mong sabihin? Tanong niya kay Catherine. Baka nagkapalit lang, sagot ng kaibigan. Tinitigan siya ni Martha, parang sinasabing, seryoso ka ba? Sabay iling. Hindi niya talaga maintindihan ang gaan ng loob ni Catherine sa buhay. Minsan, naiinggit siya. Parang paru-paro lang si Catherine, aanod, lilipad, at laging may nakikitang maganda kahit sa pangit na sitwasyon. Samantalang siya, sa sandaling yon, binalikan ni Martha ang buong buhay niya at doon siya natakot. Wala pa siyang mahawakan. Mula pagkabata, siya ang masipag, ang pride ng magulang at guro, honor student, role model ng mga kaklase at kapitbahay. Nagtapos ng high school na may parangal, pumasok sa universidad, kumuha niyang advertising at public relations. Pagkatapos ng graduation, pinakasalan niya si Stephen, ang lalaking nakilala niya noong first year college. Pagkatapos ng kasal, agad siyang nagtrabaho sa field niya.
3 taon matapos ang kolehiyo, naging chief editor sa isang image agency. Magandang trabaho, iba't ibang kliyente, malalaking medical centers, auto repair shops, shopping malls. Siya ang gumagawa ng corporate texts, newsletter, magazine articles, lahat para pagandahin ang imahe ng kumpanya. Mahal niya ang trabaho niya, pero ang sahod nakakainsulto. Tambak ang trabaho, walang dagdag sweldo. Paulit-ulit siyang sinasabihan ng kanyang boss na wala raw pera ang kumpanya, habang ang boss niya panay bakasyon sa mamahaling resort. Matagal niyang nilunok yon. Tipikal na good girl syndrome. Hanggang sa 1 buwan nang nakalipas, nakita niyang job posting ng isang prestihiyosong advertising agency. PR manager. Hindi siya nagdalawang isip, nag-apply agad. Malalaking brands, mga artista, mga makapangyarihang tao. Isang malaking risk, pero naisip niya, ang hindi nagre-risk habang buhay mauupo sa masikip na opisina habang ang boss niya nagpapasarap lang sa buhay sa kakabakasyon. Pagkatapos ng ilang araw, tinawagan siya para sa interview. Mahilig sa creative ang boss namin, sabi ni Anna, ang HR recruiter. Binibigyan niya ng chance kahit konti ang experience. Pero ikaw, sobra-sobra na. Sigurado akong magugustuhan ka niya. Saglit na tumigil si Anna, saka bumuntong hininga. Pero sa totoo lang, demonyo siya sa anyong tao. Malaki ang sahod pero mataas ang standards. Ayaw niya ng late, ayaw niya ng delay, ayaw niya ng excuse. Mahirap siyang katrabaho. Napangiti siya ng pilit. At saka sobrang gwapo niya. Pero hindi siya tumitingin kahit kanino. Sa tono ni Anna, halatang may personal na hugot. Maganda siya, blandang buhok, makinis, halata ang alindog. Pero hindi yon pinansin ni Martha. Hindi siya nandito para sa itsura ng boss. Trabaho lang ang mahalaga. 1 linggo lang ang lumipas, na-approve ang application niya. Nagpaalam si Martha sa dating boss. Sinubukan pa siyang pigilan. Nangako ng kung ano-ano. Pero tapos na, hindi na siya naniniwala. At doon, tuluyang nagsimula ang bagong guhit sa buhay ni Martha. Kung itim ba o puti, hindi pa niya alam. Masaya si Martha sa bago niyang trabaho. Sa totoo lang, parang bata ang buong team nila. Sa tuwing nababanggit ang pangalan ng boss nila na si Bradley, para silang mga estudyanteng tinatakot ng bruha. May halong tawa, sigawan at pabulong na sindak. Hintayin niyo pagbalik ni Bradley. Bulong ng isa sa pantry habang kumukuha ng kape. Tingnan natin kung buhay pang confidence mo. Sagot ng isa, sabay hagik-hik. Madalas marinig ang mga tawang pilit at exaggerated na iyakan sa may water dispenser o sa ladies room. Maghanda ka na ng resume. Kahit gaano ka pa kaganda, hindi ka ililigtas ni Bradley. Pero sa kabila ng lahat ng biro at takutan, masaya si Martha. Halos 1 buwan na siyang nagtatrabaho roon at ramdam niya ito na sana ang bagong yugto ng kanyang buhay. Magaan, masigla at puno ng pag-asa. Hanggang sa isang araw, bigla siyang nakaramdam ng matinding hilo at pagsusuka. Dahil sa trauma niya sa pagkawala ng parehong magulang, hindi siya nag-atubiling tumakbo sa pinakamalapit na private clinic. Paranoid na kung paranoid, pero mas gusto niyang sigurado. Tahimik ang opisina ng doktor. Malinis, mabango, napakalamig. Martha, maingat na sabi ng doktor matapos basahin ang mga resulta. Bihira ang kondisyon mo. Napatingin siya sa mesa, hindi sa doktor. Komplikado at mahirap ang gamutan, dugtong pa nito. At hindi ko maipapangako ang pagaling. Parang biglang lumiit ang mundo ni Martha. Pero, sabi pa ng doktor, gagawin namin ang lahat ng makakaya namin. Magtiwala ka. Tahimik sandali si Martha. Nakapako ang tingin niya sa basurahan sa sulok ng kwarto. Parang takot na takot siyang sumuka kung titingin pa siya kahit saan. At kung hindi ko ipagamot? Mahina niyang tanong. Nagulat ang doktor, napailing at halatang nainis. Hindi ipagamot? Ulit niya. Kung ganon, 6 na buwan. Baka 1 taon kung papalarin. 6 na buwan?
Ulit ni Martha, parang sinusukat ang bigat ng salita. Noong gabing yon, sinabi niya ang lahat kay Stephen, ang asawa niya. Walang tinago at walang binawas. At alam mo kung anong naghihintay sa akin kapag nagpagamot ako? Dagdag niya. Mga huling araw ko sa ospital, nakahiga, puno ng tubo, puno ng gamot, buhok na nalagas, kaluluwang pilit ikinakabit sa katawan. Napatingin siya sa asawa. Ayoko nun. Ayokong ganun ako maalala. Tahimik si Stephen sa una. Kitang takot sa mukha niya. Pero maya-maya, napalitan yon ng galit. Hindi ka magpapagamot? Sigaw niya. Nababaliw ka na ba? Kahit 1% ng tsansa dapat sinusubukan. Umiling si Martha. Wala namang guarantee, sagot niya. Gusto kong mabuhay ng malinaw ang isip. Baka masulit pa. Magbabiyahe tayo. Matagal ko ng pangarap yun, diba? Napangiti siya ng pilit. Gusto kong makakita ng mga balyena. Kahit dolphin lang. Biglang sumabog si Stephen. Balyena? Dolphin? Sigaw niya. Para mamatay ka sa gitna ng dagat o sa ibang bansa. At ako, anong gagawin ko pagkatapos? Nag-away sila ng matagal. Sigawan, luha, mga salitang hindi na mababawi. Pero matatag si Martha. Sa isip niya, kaunti lang pala ang nagawa niya sa buhay. At kung may expiration date na siya, kailangan niyang sulitin ang natitirang oras. Hindi lang tumanggi si Stephen na suportahan siya. Trinaidor siya nito. Kinabukasan, umuwi si Martha ng mas maaga mula sa trabaho at bumungad sa kanya ang tanawin na tuluyang bumasag sa puso niya. Nag-iimpake si Stephen. May bakasyon ba tayo? Tanong ni Martha mula sa pintuan ng kwarto. Bakit parang ikaw lang ang may maleta? Nagulat si Stephen na pamura, umiwas ng tingin at pagkatapos ay galit ang isinagot. Kasalanan mo to, sabi niya. Sa tingin mo may gustong manood ng taong unti-unting namamatay. Hindi ako caregiver at aalis ako. Kay Alicia? Tanong ni Martha, halos walang emosyon. Hindi galit, hindi iyak, pagod lang. Yung sinasabi mong kaibigan at katrabaho lang? Yung secretary mo? Tahimik si Stephen. May maliit na construction company si Stephen. Gumagawa ng mga pribadong bahay. Si Martha ang sumusuporta sa kanya mula umpisa. Siya ang nagtrabaho, siya ang bumuhay sa pamilya, habang pilit itinatayo ng asawa ang negosyo. Gabi-gabi, si Martha ang gumagawa ng ads, PR, kahit paghahanap ng kliyente, kahit hindi niya naman trabaho. Si Alicia ay dumating lang makalipas ang 2 taon, nung maayos na ang negosyo. Hindi siya gusto ni Catherine noon pa man. Ay, masyado siyang nakatingin sa asawa mo, sabi nito minsan. At masyadong malakas tumawa sa corny niyang jokes. Pero si Martha hindi selosa. Hindi pala away. Naniniwala siya sa asawa niya. Hanggang sa araw na yon. Gano'n na kayo katagal? Tanong niya, nakatingin sa mga gusot na damit na pilit isinisiksik sa maleta. Ilang segundo munang tahimik si Stephen. Matapos yon, tumango lang si Martha. Wala na siyang sinabi. Pumunta siya sa kusina, nagtimpla ng kape. Hinintay niyang magsara ang pinto sa likod ng lalaking minahal niya. Sa kanya inihagis ang tasa ng tsaa sa pader. Bumagsak, nabiyak, nabasag, kasabay ng puso niya. Umupo si Martha sa sahig, yakap ang mga tuhod at umiiyak ng tahimik. Parang ang buhay niya basag-basag na piraso ng paborito niyang tasa. 1 linggo siyang ganito. Nag-leave siya sa trabaho kahit alam niyang probationary pa lang siya. Hindi siya makabangon, hindi siya makaligo, hindi siya makangiti. Paano ka magiging creative kung ang buong mundo mo ay gumuho na? Isang hapon, bigla na lang dumating si Catherine sa apartment ni Martha. Walang pasabi at walang paalam. Oh, at huwag mong sabihin na pagod ka. Utos niya agad. Magbihis ka, magme-makeup ka, lalabas tayo. Catherine, protesta ni Martha. Walang no ngayon. Putol ng kaibigan. Bar tayo. Kailangan mong matauhan. Si Catherine pa mismo ang pumili ng isusuot niya.
Isang maikling pulang damit na may manipis na straps. Mula sa shop ni Arthur to, proud niyang sabi. Ang lakas ng dating konting alak, malakas na tugtog, club vibes, kahit paano, babalik ka sa sarili mo. At tama si Catherine. Pero hindi ang kumikislap na ilaw o ang malakas na bass ang yumanig kay Martha. Isang lalaki. Isang gwapong moreno ang nakaupo sa bar. Tahimik, kalma, umorder ng whiskey on the rocks. Nagkataon, nakatapat mismo siya sa dalawang magkaibigan. Saglit lang siyang sinulya pa ni Martha. Pero sapat na yon para mapansin niya agad ang itsura ng estranghero. Matangos ang ilong, malinaw ang cheekbones, makapal ang maitim na buhok, matangkad. May suot na dark gray na jacket, simpleng shirt at jeans. Lalong bumida ang lapad ng balikat at nipis ng bewang. Napansin din ni Catherine. Agad siyang yumuko palapit kay Martha at pabulong na nagsalita. Parang may ibinubunyag na malaking sekreto. Sino yung cover boy na yan at bakit siya pinapasok dito? Bulong niya at pigil ang kilig. Tinataya ko. Tataya ko pang paborito kong designer bag na halos isang buwan kong pinag-ipunan. Perfect ang katawan niya sa ilalim ng damit. Huminga siya saglit, saka muling bumulong. Mukhang narinig ka ng universe. Hindi man si Johnny Depp, pero mukhang si Apollo ang ibinaba. Napatawa si Martha. Sakto, may straw pa sa bibig niya. Nag-ingay ang cocktail sa baso. Ay, grabe, sabi niya habang pinupunasan ng labi at tumatawa pa rin. At tila yun mismo ang nakakuha ng atensyon ng lalaki. Bahagyan nitong itinaas ang kilay at kumurba ang labi sa isang mahinang ngiti habang nakatingin kay Martha. Mabilis na umiwas ng tingin si Martha at ipinagpatuloy ang pakikipagkwentuhan kay Catherine. Kunwari ay walang napansin. Pero hindi na maalis sa isip niya ang lalaki. Maya-maya, hindi na niya napigilan ang sarili. Sumulyap siya ulit. At doon niya napansin, nakatingin din pala sa kanya ang estranghero. Nang magtama ang mga mata nila, ngumiti ito ng direkta. Hindi pilit, hindi mayabang. Biglang uminit ang mukha ni Martha. Parang nahuli siyang may ginawang kasalanan. Uy, nakatingin siya sa'yo. Bulong ni Catherine at halos hindi mapakali. Kailangan mo siyang lapitan. Ano ka ba, baliw? Bulalas ni Martha at nilakihan ng mata. Mas baliw ka kung palalagpasin mo yan. Giit ni Catherine. Sabi ko sa'yo, narinig ka na ng universe. Isa pa yung universe at tapos ng friendship natin. Pabulong na banta ni Martha. At mamamatay ako mag-isa, may dignidad. Dagdag niya at kunwari seryoso. Eksakto! Sigaw ni Catherine, walang pakialam kung may makarinig. May hatol ka na. Ano pang hinihintay mo? Kailan ka huling gumawa ng kalokohan, skydiving, road trip, kahit flirting man lang? Napaisip si Martha. Wala, pag-amin niya. Kaya ito na yun, sabi ni Catherine at winagayway ang kamay. Kung mauuwi man sa isang gabi, ano ngayon? Nakakatakot yan. Pabulong na sagot ni Martha at may ngiting pilit. At saka, bastos ang tumitig sa estranghero. Habang sinasabi niya yon, hinahalo niya ang laman ng baso gamit ang straw. Mas lalong nadadagdagan ang tapang ng dila niya. Lalo na kung sobrang gwapo, dugtong niya. Alam mo kung anong problema sa mga ganyang lalaki? Alam nilang gwapo sila. Kadalasan, narcissist, walang laman. Napangisi siya. May imagine ko na, 5 minutong pag-ibig sa ilalim ng salaming kisame. Tapos, siya lang ang titingin sa refleksyon ng muscles niya. Biglang napaungol si Catherine. Pigil ang tawa, tinakpan ang mukha ng mga kamay. Nagulat si Martha. Ano, hindi naman ganun ka-funny. Biglang may narinig siyang boses sa likod niya. Malalim, kalma at may halong aliw. Wala akong salaming kisame, sabi ng lalaki. Pero pwede nating ilipat ang kama sa may aparador. Mas magandang view doon. Huminto ang mundo ni Martha. Mas gusto ko ang glutes ko. Dugtong pa nito at parang nagkukwento lang. Kaya ako nagbabarbell squats. Nanginginig si Martha sa gulat. Hindi pa rin siya makalingon.
Si Catherine naman, hagalpak ng tawa. At para lang malinaw, patuloy ng lalaki. Hindi ako bastos tumitig. May salamin lang talaga sa likod nyo. Tinitingnan ko ang sarili ko. Alam mo naman, gaya ng lahat ng narcissist. Tuluyan ang sumabog sa tawa si Catherine. Si Martha naman, namumula ng mukha. Pakiusap, mahina niyang sabi. Napapahiya na talaga ako. Tumawa ang lalaki. Patawarin mo ako, sagot nito. At papatawarin mo rin ako kung papayag kang i-treat kita ng isang inumin. Saglit siyang tumigil at saka ngumiti. Para mapatunayan kong mabuti akong tao at para mabura ang stereotypes, honor ko to pagkatapos ng lahat ng sinabi mo. Sa wakas, naglakas loob si Martha na tumingin sa kanya. At doon niya napagtanto, sa malapitan, mas gwapo pa pala ang lalaki. Grabe, ang late na pala. Biglang sabi ni Catherine, kunwari tinitingnan ng pulso kahit wala naman siyang relo. Oras na para matulog ang mga mababait na babae katulad ko. Tumayo siya mula sa mataas na bar stool at ngumiti sa morenong lalaki. Ikaw na ang papalit sa pwesto ko, sabay kindat. Siya si Martha, mahilig sa matatamis na cocktail. At hindi naman talaga siya masungit. Bad day lang. Isinabit ni Catherine ang bag sa balikat at nagpaalam na. Kumaway pa ito. Huy, ano ginagawa mo? Pabulong na singhal ni Martha habang hinahawakan ang kamay ng kaibigan para pigilan. Ayos lang? Bulong ni Catherine at nakangisi. Inayos ko lang ang love life mo. Pero hindi ko naman siya kilala. Eksakto, sagot ni Catherine. Yun ang punto. Humalakhak siya. Two strangers meet, get to know each other better. Sana talagang makilala ka niya ngayong gabi. Namula naman si Martha. Text mo lang ako kapag may problema, dagdag ni Catherine. Susunduin kita agad, pero please, kahit subukan mo lang, baka makatulong siyang makalimot, alam mo na. At bago pa makasagot si Martha, nawala na si Catherine sa gitna ng nagsasayawang mga tao. Napabuntong hininga si Martha. Sinundan ng tingin ng kaibigan, saka humarap sa lalaking katabi niya. So, Martha, mahinang sabi ng lalaki at may ngiting kalmado. Promise, hindi ako baliw. Alam mo, sagot ni Martha at pilit na nagbibiro. Lahat ng dissenting baliw, ganyan din ang sinasabi. Tumango ang lalaki at natatawa. Sa simula, tensyonado si Martha. Hindi madali ang magtiwala. Lalo na't ang lalaking minahal niya buong buhay niya, iniwan siya sa pinakamasamang oras. Pero kung dahil ba sa alak o dahil talagang magaling makipag-usap ang Moreno, unti-unti siyang na-relax. Hindi nagtagal, malakas na ang tawa ni Martha. Pareho pa sila ng wavelength. Madaling dumaloy ang usapan. Pareho ng interes, sa trabaho, sa buhay, sa maliliit na bagay na karaniwang hindi napapansin. Makaraan ng halos 1 oras at kalahati, may pumasok na texts mula kay Catherine. Doon lang napansin ni Martha, ayaw pa pala niyang umalis. Sumagot siya ng, magstay pa ako. Ang balik, mga emoji ng paputok at ilan pang hindi na niya inusisa ang ibig sabihin. Maya-maya, may 2 bagong baso ng inumin sa harap nila. Puno ng yelo, presko. Cheers sa pagkikita natin, sabi ng lalaki at itinapat ang baso sa kanya. Sandali, biglang napahinto si Martha at nanlaki ang mata. Hindi ko pa alam ang pangalan mo. Parang ngayon lang niya naisip. 1 oras na silang magkausap. Bradley, sagot ng lalaki at may ngiting misteryoso. Ha? Gulat na sabi ni Martha. Ganyan din ang pangalan ng boss ko. Sinasabi nilang sobrang hirap niyang katrabaho. Laging nasa biyahe pero laging may tinatanggal sa trabaho. Napailing siya. Bagong-bago pa lang ako roon pero puro horror stories nang naririnig ko. Ngumisi naman si Bradley. Masama rin akong boss, sabi niya. Ayoko sa tamad. Ayoko sa sinungaling. Ayoko sa ayaw umamin ng pagkakamali. At lalong ayokong pumupuna ng walang solusyon. Tumango si Martha at seryoso. Hindi nga yan madaling mahalin, sagot niya.
Biglang may lalaking sumingit sa likod niya para umorder. Hindi sinasadya, naitulak si Martha at napasandal siya diretso sa dibdib ni Bradley. Ay, napasigaw siya. Naroon na siya sa bisig nito. Naamoy niya ang pabango, may pait, may halong kahoy. Sorry, sabi ng lalaki. Ayos lang, sagot ni Martha. Umatras pero nanatili ang kamay niya sa palad ni Bradley. Ayaw niyang bitawan at hindi rin ito nagmamadaling pakawalan siya. Tumingin si Bradley sa mga mata niya. Marahang hinaplos ng hindalaki ang likod ng kanyang kamay. May gusto sanang itanong si Martha tungkol sa trabaho niya, sa pabango niya, o kung alam ba nito ang kulay abong mata niya ay parang hamog tuwing umaga. Pero lahat ng tanong naglaho. Naalala niya bigla kung gaano kabagot ang naging buhay niya. Huminga siya ng malalim, parang lulubog sa malamig na tubig, saka yumuko at hinalikan si Bradley. Natigilan siya sa una. Hindi niya inasahan pero agad din siyang gumanti ng halik. Parang may kuryenteng dumaloy sa katawan ni Martha. Parang lava ang dugo niya. May mga paru-parong muling nagising sa tiyan, mga pakiramdam na matagal nang nawala. Nang maalala niyang nasa gitna sila ng club, kumala siya at pabulong na nagsabi, "Pwede ba tayong umalis?" Nagbago ang tingin ni Bradley. Dumilim, bumilis ang hininga. Tumango siya at hindi na nagsalita. Tinulungan niya si Marthang bumaba sa upuan. Hinawakan ang kamay nito at magkasama silang lumabas ng club. Nagising si Martha na masakit ang buong katawan. Mabigat ang ulo, dahan-dahan niyang binuksan ang mga mata. "Good morning," sabi ng isang lalaking boses. Biglang bumalik ang lahat sa alaala niya. Paglingon niya, si Bradley. "Good morning," mahina niyang sagot at namumula. Ngumiti si Bradley at hinila siya palapit. Niyakap niya ang dibdib nito, mainit, ligtas. Hindi niya maalala lahat ng nangyari noong gabi, pero ang mga naaalala niya, sapat para muling uminit ang dugo niya. "Hindi ka ba nadismaya?" Biglang tanong ni Bradley. "Bakit?" tanong ni Martha at nag-angat ng ulo. "Walang salamin dito," sabi nito at pilyo ang ngiti. Napahampas siya sa tagiliran nito. "Pero may panoramic window," ganting biro niya. "Baka gusto mo yung may nanonood?" Tumawa si Bradley. "Mahilig ako sa mga nanonood, mga kalapate, sigal, paru-paro." Nakatira si Bradley sa isang marangyang lugar. Sa isang 2 palapag na apartment. Simple ang kwarto, malaki ang kama, aparador at mga side table lang. Pero ang bintana, buong pader. Napakaganda. Naisip ni Martha, siguradong napakaganda rito kapag umuulan. Ngayon, maliwanag ang araw. At sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, nakaramdam siya ng init na hindi galing sa araw. Anong oras na?" tanong ni Martha at dahan-dahang bumangon. "Kailangan ko nang pumasok." "Sunday ngayon," nakangiting sagot ng lalaki. "Humanap ka na lang ng ibang dahilan para tumakas sa akin." Oo nga," sagot ni Martha sabay baba ng kama. "Bukas pa pala ako may pasok." Habang hinahanap ang mga damit niya, napabuntong hininga siya. "Pero kailangan ko talagang tapusin ang isang project," paliwanag niya. "Darating na bukas ang boss ko. Yung masungit na kinikwento ko sa'yo, ayokong matanggal agad. Gustong-gusto ko ang trabaho ko." Napailing siya habang nagrereklamo. "At saka nag-leave na ako ng 1 linggo. Sigurado akong ayaw niya yon. Feeling ko wala siyang gusto kundi ang luha ng mga tauhan niya." Napangiti si Bradley, nakasandal sa kama at nakapamewang. "Ayokong maniwala na ganun kasama ang boss mo," sabi niya. Nagkibit balikat si Martha habang inaayos ang buhok gamit ang mga daliri. "Hindi pa ako pwedeng humusga hanggat hindi ko pa siya nakikita," sagot niya. Pero sa dami ng chismis, nakakatakot na agad. Humarap siya kay Bradley. "Ang pangalan niya nga pala ay Bradley Martinez. Narinig mo na ba siya?" Sa halip na sagot, napansin ni Martha na parang napipigilan ng tawa ng lalaki. Halos mabulunan ito. Kilala ko siya," tango ni Bradley. Tumayo siya mula sa kama.
Marahang lumapit, parang isang mabangis na hayop na siguradong sigurado sa sarili. Kilala ko siya ng husto, dugtong niya pa. At ngayon, ikaw rin. Ilang segundo bago pumasok sa isip ni Martha ang ibig sabihin nun. Nanlaki ang mga mata niya. Hindi. Bulalas niya at napaatras. Mali ito. Pumuti ang mukha niya saka namula. Kagabi, kalmadong sabi ni Bradley. Puro oo lang ang sinasabi mo. Mas gusto ko yun. Napahawak si Martha sa dibdib. Bangungo to, pabulong niyang sabi. Nakipagrelasyon ako sa boss ko? Tanggal na ba ako? Kadalasan, sagot ni Bradley at parang nagbibiro. Yan ang daan sa promotion, hindi sa tanggalan. Pero si Martha nanigas. Hindi to nakakatawa. Sabi niya at nanginginig ang boses. Sabihin mong nagbibiro ka lang? Pwede kitang pakitaan ng passport ko, sagot ni Bradley. Hindi ko rin naman tinago kung saan ako nagtatrabaho. Akala ko naintindihan mo. Huminga ng malalim si Martha. Kahapon, lasing siya sa saya. Sa pakiramdam na may nakakaintindi sa kanya. Hindi niya binigyan ng bigat ang pagkakapareho ng trabaho nila. Ngayon, bumalik lahat. Unti-unti siyang umatras papunta sa pintuan. Kailangan ko na talagang umalis, sabi niya. Mag-almusal muna tayo, alok ni Bradley. Seryoso na ang mukha nito. Tatawag kaya ako ng taxi. Bradley, sabi niya at bahagyang nagmamakaawa. Huwag mong dibdibin lahat. Nagustuhan kita. Akala ko nagustuhan mo rin ako. Tumahimik siya sandali. Hindi ako tanga, dugtong niya. Mahigpit lang ako sa trabaho. Itinayo kang kumpanyang to mula sa wala. Masakit lang kapag may minamaliit ang pinaghirapan mo. Pero hindi na naririnig ni Martha ang mga salita niya. Tumango lang siya at parang wala sa sarili. Saka mabilis na bumaba ng hagdan. Nakita niya ang damit niya sa tabi ng hagdan. Isinuot niya yon ng nagmamadali. Kinuha ang sapatos at tumakbo palabas ng apartment ng nakapaa. Hiyang-hiya siya. Sobrang hiya. Ginugol niya ang buong weekend sa pag-alala sa lahat ng sinabi niya kay Bradley. Sa bawat reklamo, bawat chismis, bawat salitang dapat sana'y kinimkim niya. Noong Lunes, pumasok siya sa opisina na nakayuko ang ulo. Hindi niya natapos ang project, pero may dala siyang resignation letter. Bakit parang ang lungkot mo? Tanong ng katrabaho niya. Nakita mo na bang boss? Nandito na siya? Tanong ni Martha at kinakabahan. Oo, siyang pinakaunang dumating. Sagot ng kasamahan. Ang sungit, hindi ko pa siya nakitang ganyan. Parang ikaw. Nilunok ni Martha ang kaba. Inipit ang buhok sa likod ng tenga. Huminga siya ng malalim at naglakad papunta sa opisina ng boss. Pasok! Pagbukas ng pinto, nakita niya si Bradley. Nakaupo sa boss chair. Tinatamaan ng liwanag ng umaga. Sandaling tumigil ang mundo. Bradley, mahina niyang sabi. Dala ko na to? Ipinatong niya ang resignation letter sa mesa. Ano to? Tanong ni Bradley at malamig ang tingin. Resignation letter? Sagot ni Martha. Hindi na ako pwedeng magtrabaho rito. Napabuntong hininga si Bradley. Bata ka ba? Tanong niya ng seryoso. Gusto mo bang punitin ko to? O ikaw na ang babawi? Nanlaki ang mga mata ni Martha. Hindi mo ako papayagan mag-resign? May dahilan ba? Tanong niya at tumaas ang kilay. Bukod sa nakita kitang hubad. Pwede bang tigilan na natin yon? Bigla niyang sigaw at nakalimutang mahiyain siya. Ngumiti si Bradley at uminit ang tingin. Sa ganyang muka, sabi niya, mas lalo kitang nagugustuhan. Pinunit niya ang papel at itinapon sa basurahan. Napasinghot si Martha pero muling bumagsak ang balikat niya. Makinig ka, sabi niya at halos pabulong. Isang malaking pagkakamali to. Hindi ko kayang magtrabaho at hindi ko rin alam kung kaya ko pang magplano ng kahit ano. Tumingin siya sa kulay abong mata ni Bradley at sa wakas, nagdesisyon siyang magsabi ng totoo. Hindi na ako magtatagal, derechahan niyang sabi.
Yun ang ibig kong sabihin. Tumahimik ang silid. Hindi ako basta-bastang nakikipagrelasyon sa estranghero. Paliwanag niya at nanginginig na ang boses. Nasa pinakamahirap akong yugto. Gusto ko lang makalimot kahit sandali. Napangiti siya ng mapait. Kaya siguro gumuho ako nang malaman kong ikaw ang boss ko. Parang tinatawanan ako ng tadhana. Isang beses lang akong gumawa ng bagay na hindi ako at dun pa ako dinala. Huminga siya ng malalim. Kahit ang lalaking nagustuhan ko, boss ko pala. Tumulo ang luha sa gilid ng mata niya. Hindi patas. Tahimik na nakinig si Bradley habang nagsasalita si Martha. Hindi siya sumingit kahit minsan. Tinitigan niya ang babae na para bang sinusubukang silipin ang pinakaloob-looban ng kaluluwa nito. Nang tumahimik si Martha, marahan niyang tinanong. So, nagustuhan mo talaga ako? Natigilan si Martha. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Mabilis niyang sagot. Teka, ano bang sinasabi mo? Sinasabi ko sa'yo na mamamatay na ako at kakaraan ko lang sa hiwalayan. Tapos yan lang ang narinig mo? Narcissist ka pa rin pala? Dagdag niya at may halong biro pero may kirot. Ngumiti si Bradley. Ang narinig ko, sabi niya ng kalmado. May isang babaeng sa unang tingin pa lang ay nagustuhan ako. Tapos biglang naging magulo ang lahat. Napatingin si Martha sa mga kuko niya. Halatang nahihiya. Hindi ko maintindihan. Nagbibiro ka ba? Tanong niya kay Bradley. Pinagmasdan niya ang mukha ng lalaki. Kalma, walang bakas ng takot o pagkalito. Biglang bumalik sa alaala niya ang eksena ng pag-alis ni Stephen. Kung paanong iniwan siya nito ng walang lingon. Bakit ang lalaking to, isang halos estranghero ay ganito kakalma? Biglang pumasok sa isip niya ang isang masakit na posibilidad. Wala lang pala ako sa kanya. Parang may karayom na tumusok sa puso ni Martha. Matalim, tahimik, pero masakit. Hindi alam ni Bradley ang iniisip ni Martha. Nag-ipon siya ng lakas ng loob para ipaliwanag ang sarili. Martha, sabi niya ng seryoso. Kailangan ko ng oras para iproseso ang lahat ng sinabi mo. Huminga siya ng malalim. Pero isang bagay ang malinaw. Wala sa mga sinabi mo ang magpapapirma sa akin ng resignation letter mo. At wala ring makakapagbura ng gabing pinagsaluhan natin. Sandaling ngumiti si Bradley. At hindi ba sabi mo, gusto mong subukan ng mga bagay na hindi mo pa nagagawa? Lumabas sa comfort zone mo. Tumango siya ng bahagya. Paano kung isang relasyon sa boss mo? Pilyo niyang dagdag sabay kindat. Napangiti si Martha, nahihiya. Umiling siya sa kadahan-dahang umiwas ng tingin. Para bang ayaw niyang mahuli ang sarili sa damdaming unti-unti nang nabubuo. Napatingin siya sa paligid ng opisina. Sa mga vintage posters na may retro advertising na nakasabit sa pader na ladrilyo. Sa sulok na may plaka para sa vinyl records. Naalala niya, mahilig si Bradley sa retro, sa kasaysayan, sa paglalakbay. Gusto ko pa sana siyang makilala, bulong ni Martha sa isip. At hindi niya maalis ang pakiramdam na parang matagal niya na itong kilala. May mga ganitong pagkikita sa buhay, parang matagal ng kaibigan, parang kapwa kaluluwa, na sapat ng isang tingin at ilang salita para tumibok ang puso. Si Bradley, ganon. Nakakapanatag pero nakakalungkot din. Ayaw niyang isipin ang hinaharap. Ayaw niyang magplano ng bagong relasyon. Alam na niya, walang happy ending ang kwento niya. Hindi ko talaga balak magsimula ng relasyon, mahinang sabi ni Martha. Nung nasa club tayo, iniisip ko, tatakbo na ako kinabukasan. Parang si Cinderella na umaalis sa prinsipe. Napangiti siya ng mapait. Isang matapang na adventure lang sana. Isang iglap na damdamin, isang eksena sa pelikula at oo, baka kaunting ganti sa ex-husband ko. Masarap pala sa pakiramdam na maging instrumento ng paghihigante. Kunwaring reklamo ni Bradley, pero kumikislap ang mga mata. Pero, dagtong ni Martha at nag-aalangan. Baka pwede tayong maging magkaibigan? Sandaling nag-isip si Bradley, saka biglang pumalakpak. Desidido na.
Masigla niyang sabi. Mula ngayon, best friends tayo. Napatawa si Martha. Huwag mo lang sasabihin yan kay Catherine, sabi niya. Nasa club siya kagabi, kukutusan ka nun, ayaw niyang mayaagaw sa titulo niya bilang best friend. Ngumiti si Bradley, tahimik, malambot ang tingin, at sa sandaling yon, naisip ni Martha. Ang maging kaibigan ng lalaking ito, hindi magiging madali. So, magtatrabaho na ako? Tanong niya na nag-aalangan. Tumango si Bradley saka biglang bumalik sa tono ng boss. Hinahanap ko ang project proposal mo para sa clothing brand, sabi niya. At tandaan mo, lunch tayo sa paborito kong cafe, 1:00. Susunduin kita. Napahagikhik si Martha, parang batang kinikilig. Paano ko tatanggi sa nakakatakot kong boss? Biro niya habang tumatayo. Kukunin ko ang bonus mo kapag tumanggi ka. Tamad na banta ni Bradley sabay balik sa mga papeles. Lumabas si Martha ng opisina na may malaking ngiti. Sumandal siya sa pintuan, pumikit at huminga ng malalim. Mainit ang puso niya. May kakaibang pananabik, parang noong bata pa siya sa bisperas ng Pasko. Yung hirap matulog sa tuwa habang naghihintay ng himala at regalo. Matagal na niyang hindi naramdaman yon. Matagal na, bago pa man ang diagnosis, bago pa man ang sakit, nawala na ang ganitong pakiramdam sa buhay niya. Nilamon siya ng araw-araw na routine, tulad ng mga manlalakbay na unti-unting lumulubog sa kumunoy. Matagal nang patay ang apoy sa relasyon nila ni Stephen. Walang sorpresa, walang lambing, walang pagsisikap, naiwan lahat sa mga taon nila sa universidad, natabunan ng araw-araw na buhay. Kaya ngayon, parang muling kumulo ang dugo niya. Parang may mga unang bulaklak ng tagsibol na sumisibol mula sa nagyelong lupa. Ayos lang, naisip niya. Kahit ngayon lang. Nang magsara ang pinto sa likod ni Martha, unti-unting naglaho ang ngiti sa mukha ni Bradley. Inilapag niya ang mga dokumento, isinandal ang mga siko sa mesa, at inilibing ang mukha sa mga kamay. Pagod na pagod siya. Hindi siya halos natulog nitong mga nakaraang araw. At ngayon, dumagdag pa si Martha. Hindi niya binanggit sa kanya ang nangyari kagabi. Hindi ang mga halik, hindi ang mga bulong. Alam niyang sariwa pa ang mga alaala. Pero may isang bagay na hindi naalala si Martha. Bago siya tuluyang nakatulog, humagulgol siya sa bisig ni Bradley. Maliit, marupok, hubad at inamin ng lahat. Mas magulo, mas emosyonal, mas masakit kaysa sa kwento niya kanina sa opisina. Ikinuwento niya kung paano siya iniwan ng asawa, ang hatol ng mga doktor, ang desisyon niyang ayaw mabuhay sa ilalim ng gamot. Gusto niyang huminga, mabuhay hanggang sa huling sandali. Pinunasan ni Bradley ang mga luha niya nang aminin niyang hindi pa siya nakakarating sa mga bansang pinapangarap niya. Pangarap niyang sumakay ng cruise ship, makakita ng mga balyena, dolphin, kahit alin basta sa natural nilang tirahan. Hindi nakatulog si Bradley ng gabing yun. Pinagmasdan niya ang mukha ni Martha sa liwanag ng buwan. Hinaplos ang malambot na buhok sa unan at nag-isip. Matagal at sa huli, may isang desisyon siyang nabuo. Ayaw niya itong pakawalan kahit alam niyang napakahirap ng magiging daan. 3 taon na ang nakalipas mula nang mawala ang babaeng minahal niya. Ang fiancé na hindi na niya napangasawa dahil kinuha ng isang trahedya. At ngayon, nandito na naman ang isang babaeng maaaring mawala. Hindi pa rin niya kayang itaboy si Martha palabas ng puso niya. Kaya ibinuhos ni Bradley ang sarili sa trabaho. Sobrang sipag, sobrang tutok, halos walang pahinga. Unti-unting nabuo ang reputasyon niya bilang isang masungit at mabagsik na boss. Mahigpit, walang palusot, walang lambing. Iniwasan niya ang seryosong relasyon. May mga panandaliang ugnayan, oo, pero mababaw at walang kahulugan. Hanggang sa dumating si Martha. Isang babaeng napaka-sincere, napakalambing, napakaganda at may pusong winasak ng walang awa. Matagal nang kilala ang agency ni Bradley sa mga gawaing pangkawang gawa.
Simula nang mawala ang kanyang fiancé, mas lalo pang tumindi ang pagnanais niyang tumulong sa kapwa. Pero ang pagnanais niyang tulungan si Martha, ibang klaseng uhaw yon. Hindi yon philanthropy. Si Martha ay pumasok sa puso niya noong gabing yon sa club. Noong hinawakan ng marahan nitong mga daliri ang mga hibla ng kaluluwa niya na matagal ng tahimik. Para itong musikang muling nagbigay ng ritmo sa pusong akala niya'y tuluyan ng tumigil. Gusto niyang mapalapit kay Martha. Parang tama yun, parang yun ang hinihintay niya sa buong buhay niya. Tumayo si Bradley sa bintana, pinagmamasdan ang abong langit. May ilang ulap. Ang isa parang kunehong may mahabang tenga. Ang iba ay parang cotton candy. Dahan-dahan niyang tinapik ang mesa. Pilit kinakalma ang kaba na buong araw nang ayaw mawala. Alam niyang hindi niya kayang iligtas si Martha, pero gusto niyang subukan. Gusto niyang gawing maganda ang mga natitirang araw nito, ayon sa mga pangarap niya. Kinuha niyang cellphone at hinanap ang isang numero at tumawag. "Hello?" Mahinahon niyang sabi. "Interesado ako sa mga cruise liner at kung saan sa mundo pwedeng makakita ng mga balyena." Mababa ang langit, kulay abo, parang sadsad sa dagat na pumapalibot sa cruise liner. Napaisip si Martha. Kamukha nito ang mga mata ni Bradley. Ang lalaking biglang dumating sa buhay niya sa pinakamasalimuot na sandali at tuluyang binaligtad ang mundo niya. Matapos ang tapat na pag-uusap nila, naging magkaibigan nga sila. Totoong magkaibigan. Madalas silang magkwentuhan, maglakad-lakad, manood ng sine, kumain sa mga restaurant. Madalas siyang imbitahan ni Bradley sa bahay at siya mismo ang nagluluto. Pinag-uusapan nila ang trabaho, ang buhay, ang mga pangarap na hindi pa natutupad. Tuwing umaga, sabik si Martha, makita lang siya, makausap lang siya. Hindi niya namalayan, gabi-gabi bago matulog, si Bradley ang nasa isip niya. At pagising sa umaga, siya pa rin. Pagkalipas ng isang buwan, inabot ni Bradley kay Martha ang mga ticket. Cruise tickets. Akala niya'y kabaliwan yon, iwan ang trabaho, iwan ang normal na buhay, umalis ng walang kasiguruhan. Pero si Catherine, gaya ng dati ay walang preno. Mas baliw ka kung hindi mo gagawin, mariin itong sabi. Makikipag-break ako sa'yo bilang kaibigan kapag tumanggi ka. Napatawa si Martha. Pagsisisihan mo yan habang buhay. Dugtong pa nito. At tingnan mo kung paano ka tingnan ni Bradley. Magkaibigan lang kami. Mahinang depensa ni Martha. Napasinghot si Catherine. Ay, naku, wag mo akong lokohin. Sobrang tindi ng tensyon nyo. Isang pospora lang, sasabog ng lahat. Tanga, diretso niyang sabi. Mahal niyong isa't isa, no? Hindi pwede, sagot ni Martha. Nawala na siya ng fiancé, gusto mo bang may mawala na naman sa kanya? Sandaling nawala ang ngiti ni Catherine, pero agad ding nakabawi. Hindi ikaw ang dapat magdesisyon para sa kanya. Buksan mo lang ang puso mo, kahit kalahati lang, sabi pa ni Catherine. Iwinagayway niya ang mga tiket sa harap ni Martha. Dito ka magsimula ha. At dahil yun mismo ang pinapangarap niya, sumuko si Martha. Mga balyena! Sigaw ng isang pasahero sa deck. Parang may kumalabit sa puso ni Martha. Isa-isa silang nagsilabasan. At doon, sa lawak ng dagat, may mga balyena. Hanggang sa abot tanaw. Habang papalapit ang barko, maririnig ang malalakas na huni, ang pagbuga ng singaw at tubig. Para bang nilalamon ng himala ang paligid. May mga taong kumukuha ng litrato, nag-iingay sa tuwa. Si Martha, nanatiling nakatayo. Hindi niya kinuha ang cellphone niya, hindi siya kumurap, parang huminto ang kanyang paghinga. Mabilis ang tibok ng puso niya, kaya napahawak siya sa dibdib. Takot siyang baka sumabog ito sa tuwa. Hindi niya kailanman inakala na ganito ang pakiramdam. Mga balyena sa ligaw, malaya, maringal at buhay. Napatingin si Bradley kay Martha. Unti-unting nawala ang ngiti sa labi niya nang mapansing umiiyak ito. Hindi agad napansin ni Martha, basta naging malabo lang ang paningin niya. Kinurap-kurap niya ang mga mata,
Pinunasan ng luha, ayaw niyang may makaligtaang sandali. Okay ka lang? Tanong ni Bradley at puno ng pag-aalala. Oo, tumango si Martha. Sobrang saya ko lang. Hindi ko mapigilan. Lumapit si Bradley mula sa likuran at marahan siyang niyakap. Isinandal ni Martha ang ulo sa balikat niya habang patuloy na nakatanaw sa dagat. At doon, naisip ni Bradley, ganito palang pakiramdam ng yakapin ang taong parang kalahati mo. Salamat, pabulong na sabi ni Martha, nanginginig ang boses. Mahal kita. Parang may nabasag sa loob ni Bradley. Hindi pa niya naririnig ang mga salitang yon ni mula sa kanya, ni mula kay Martha. At kahit ang libo-libong balyena sa harap nila, hindi nagdulot ng parehong panginginig na dulot ng 4 na salitang yon. Sana hindi mo lang yan sinasabi dahil sa emosyon. Seryosong sabi ni Bradley. Dahil mahal din kita, Martha. Sa gabi, nakahiga sila sa kanilang cabin. Mahimbing na ang tulog ni Bradley. Si Martha naman ay gising pa rin. Bradley, mahinang bulong niya sa dilim. Tulog ka na ba? Hindi niya inaasahan ng sagot. Depende sa'yo, prinsesa. Mahinang sagot ni Bradley at inaantok pang boses. Hinaplos niya ang buhok ni Martha at hinalikan niyo ng marahan. Sabihin mo lang at gising na ako. Bigyan mo lang ako ng 5 minuto at 1 tasa ng kape. Napangiti si Martha. Talagang itinuring siya ni Bradley na parang prinsesa. Pinoprotektahan, inaalagaan, sinusubukang tuparin ang bawat munting hiling. Kung alam mo lang, naisip niya, napakagat sa labi. Hindi magawang sabihin ang nasa isip. Alam mo, mahina niyang sabi. Ang weird pero pakiramdam ko, gumagandang bawat araw. Masaya ako at parang wala akong sakit. Huminga siya ng malalim at pilit nilulunok ang bukol sa lalamunan. At kung talagang pinapatay ako ng sakit na yon, siguro hindi ko palang talaga sapat na nakikita ang mundo. Gusto ko pang mabuhay. Naramdaman ni Bradley ang panginginig ng boses niya. Mas hinigpitan niya ang yakap. Ayokong pag-usapan to, maingat niyang sabi. Dahil dapat ikaw ang magdesisyon. Sandali silang tumahimik. Pero matagal ko na rin tong iniisip, dugtong ni Bradley. Subukan natin, hindi ka nag-iisa. Nandito ako, ano man ang mangyari. Parang gumaan ang dibdib ni Martha. Naniniwala siya kay Bradley. At sa tabi niya, pinayagan niya ang sarili na isipin kahit sandali na magiging maayos ang lahat. Hindi niya alam kung ano ang naghihintay sa kanya. Huminto ang itim na kotse sa parking lot ng isang modernong klinik. Tiningala ni Martha ang gusali. Salamin ng mga bintana, kumikislap sa sikat ng araw. Iba ito sa klinik na pinuntahan niya noon. Hindi ganito kaganda, hindi ganito kaayos. Pero iginiit ni Bradley. The best doctor in the city. Sige na, masiglang sabi ni Martha, yumuko para halikan siya. Aalis na ako. Tinanggap ni Bradley ang halik, pero nagtaka ang tingin niya. Mag-isa? Tanong niya at halatang hindi nagustuhan ang ideya. Sasama ako. Hindi ka naman papapasukin sa loob. Nagkibit balikat si Martha. At marami ka pang gagawin ngayon. Mas importante pa ba kaysa sa kalusugan mo? Mariing sagot ni Bradley. Halika na. Kung hindi man ako papapasukin, maghihintay ako sa labas. Magla-lunch tayo pagkatapos. Inalis niyang seatbelt at bumaba ng sasakyan. Natigilan si Martha. Hindi pa rin siya sanay sa ganitong pag-aaruga, sa ganitong malasakit. Hindi niya maiwasang ikumpara si Bradley kay Stephen. Naalala niya ang araw na yon, ang unang klinik. Mag-isa lang siya, hindi man lang tumawag si Stephen matapos niyang magpatingin kahit alam nitong may masama na siyang heredity. Naalala niyang ulan, ang paglalakad niya sa lungsod na parang walang laman, ang tahimik niyang cellphone, hanggang sa si Catherine lang ang tumawag matapos ang trabaho. At kahit matapos ang hiwalayan nila ni Stephen, ni isang tawag ay wala. Parang wala siyang halaga, nabawi lang siya sa alaala nang may kumatok sa bintana. Binuksan ni Bradley ang pinto at inabot ang kamay niya. Please, my lady. Biro niya nang nakangiti. Ngumiti rin si Martha at inilagay ang maliit niyang palad sa kamay ng lalaki. Biglang gumaan ang kanyang pakiramdam. Unti-unting nawala ang takot.
Sa tabi ni Bradley, handa siyang harapin ang kahit na anong balita. Matapos ang masusing pagsusuri, ultrasound at pagtingin sa mga dating resulta, umupo ang doktor at tumingin kay Martha. May kakaibang ekspresyon sa mukha niya. "Pasensya na," sabi nito. "Pero sinong nagsabi sa'yo na oras na para maghanap ka ng lote sa sementeryo?" Natigilan si Martha. Nabigla rin si Bradley. Umusog siya sa upuan at handang pagsabihan ng doktor, pero pinisil ni Martha ang kamay niya. Si Dr. Martinson," sabi niya at litong-lito. "Sa Be Healthy Clinic, bakit po?" Napatawa ang doktor, umiling at iniangat ang mga papel. Malinaw na ngayon," sabi nito at hindi maitago ang amusement. Nag-type siya sa laptop saka iniikot ang screen paharap sa kanila. "Tingnan nyo," sabi niya. Isang artikulo mula sa local news portal ang lumitaw. "Isa siyang scam na doktor. Eto, kamakailan lang nahuli siya." Binasa ni Martha ang headline. Nanlaki ang mga mata niya. Ang babaeng nasa litrato, siya rin ang doktor na nagbigay sa kanya ng hatol. "Isa siyang manloloko," paliwanag ng doktor. "Nanindak ng pasyente, nagbigay ng peking fetal diagnosis para pagkakitaan ng gamutan." Napailing si Martha. "Nakapagtataka lang at hindi niyo to nabalitaan. Lahat ng channel pinag-uusapan to." Wala kami sa lungsod," mahinang sabi ni Martha. "Nagbiyahe kami para manood ng mga balyena." Pinagmasdan niyang screen, detalye ng kaso, petsa ng pagkakadakip at mga biktima. "Sandali," putol ni Bradley at tensyonado ang boses. "Ibig bang sabihin nito, nagsinungaling siya kay Martha?" Huminga ng malalim ang doktor. "Tama. Base sa mga tests, wala kang sakit na nakamamatay." Parang huminto ang oras. Naniga si Martha. Namulang mukha niya, kumabog ang pulso sa sentido. Ngayon lang niya naintindihan. Ngayon lang niya naisip ang posibilidad na ito, na hindi kailanman pinayagan ng utak niya na pumasok. Kinumpirma ng doktor ang lahat sa pamamagitan ng isang tango. "Malusog ka at wala kang 6 na buwang hatol." Sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, hindi takot ang naramdaman ni Martha, kundi gulat at isang pag-asa na hindi niya kailanman inasahan. "Hinding-hindi na kita irerekomenda ng kahit anong karagdagang tests," mariing sabi pa ng doktor. "Malusog ka, wala kang sakit. Lahat ng sinabi ng naunang doktor ay kasinungalingan lang." Tahimik ang silid. "Umaasa lang siyang magiging isa ka sa mga biktima niya," dugtong pa ng doktor. "Ginawa niya to ayon sa isang matagal ng modus. May kasabwat pang ibang doktor na naparusahan din. Tinatakot ang pasyente, pinapadaan sa kung ano-anong procedures tapos sasabihin sa himala ng Diyos nila, ibinalik sa buhay ang tao." Napailing siya. Kaya mataas ang reputasyon niya noon, pero tapos na yon. Mabuti na lang at hindi ka pumayag sa gamutan." Hindi na tumingin si Martha sa doktor, sa laptop, sa mesa. Parang wala na siyang makita. Halo-halo ang damdamin sa dibdib niya. Gulat, pagtataka, saya, at takot na baka panibagong pagkakamali lang ito. Marahang inangat ni Bradley ang kamay niya at hinalikan ng dulo ng mga daliri niya. Doon lang siya muling huminga. Doon niya lang tuluyang naintindihan, totoo ang lahat ng yon. "Mahal kita," biglang sabi ni Bradley, walang pakialam kung naroon ang doktor. "Mahal din kita," sagot ni Martha, nangingilid na naman ang mga luha habang nakatingin sa lalaking minamahal niya. Sa isang iglap, naisip niya, siguro sulit ang lahat ng takot at sakit para lang makilala ko siya. Halos agad-agad nag-propose si Bradley at doon lang niya naalala, hindi pa pala sila legal na hiwalay. Matagal na niyang tinatawag na ex-husband si Stephen, pero 1 taon na silang hindi nagkikita at formal pa rin ang kasal nila. Kaya mabilis niyang inasikaso ang annulment papers. Biro pa ni Catherine, "Para kang mangkukulam, tinawag mong demonyo at lumitaw nga." Hindi nagtagal, lumitaw si Stephen. Una sa apartment, wala siya roon. Sumunod sa opisina. Nang makita niya si Martha, parang nakakita siya ng multo. Buhay siya, mas buhay pa kesa sa dati. Mas maganda,
Mas blooming, parang binuhusan ng liwanag ang mga mata. May natural na pamumulang pisngi, mas maganda pa kesa sa kahit na anong makeup. Martha! Bulong ni Stephen at litong-lito. Nakatanggap ako ng annulment papers. Nandito ako para makipag-usap. Hindi na kailangan, kalmadong sagot ni Martha. Pwede naman online lahat. Napansin niyang wala na siyang nararamdaman. Wala ni galit o sakit. Nag-alangan si Stephen, palipat-lipat ng bigat ang katawan. Sinipat ang opisina, saka muling tiningnan si Martha at may halong paghahangad. Sorpresa sa akin to. Pag-amin ni Stephen. Sa akin din, sagot ni Martha at tinaasan ito ng kilay. Sorpresa na hindi pa tayo annulled noon pa. Sumandal siya sa upuan. Kailangan na lang nating hintay ng proseso. Nakapagtataka lang, hindi mo ba yun naisip? May bago ka ng karelasyon. Paano pumayag si Alicia na may asawa ka pa? O mahilig lang ba siya sa mga lalaking may asawa na? Naglaro siya ng ballpen sa pagitan ng mga daliri. Pinagmamasdan si Stephen. Mukha itong kaawa-awa. Siguro, ganito na talaga siya noon pa. Naisip niya. Hindi ko lang nakita. Napakunot ang noon ni Stephen. Hindi na maayos ang lahat. Bigla niyang pag-amin. May problema ang negosyo ko, kaya ako nandito. Bumigat ang sikmura ni Martha. Paghahatian natin ang ari-arian. Patuloy ni Stephen. Bala kong isan lang apartment. Sandali, putol ni Martha at itinaas ang kamay. Ibig mong sabihin, inaasahan mong mamamatay ako at mapupunta sa iyong apartment? Napayuko si Stephen saka nag-ayos ng tindig at pilit pinapanatili ang pagkalalaki. Hindi ba't yun naman ang dapat? Sagot niya. Sabihin mo nga. Biglang tanong ni Martha, nakasandal pa sulong, ang babay nasa magkapatong na daliri. Anong plano mo? Ibebenta mong apartment para sa negosyo? O titira kayo ron ng sekretary mong kaibigan mo lang? Hindi to nakakatawa, sigaw ni Stephen. Hindi mo alam ang pinagdaanan ko. Nalugi ako, sumunod ako kay Alicia at akala ko ay mabait siya. Napailing siya at halos umiiyak sa galit. May utang ako, may problema ako sa tax at si Alicia. Iniwan ako sa unang katok ng BIR. Sabi niya hindi raw niya problema ang kalat ko. Tahimik lang si Martha. Nagulat siya sa sarili. Wala siyang naramdaman, ni awa, ni lungkot. Puno ng puso niya, puno na ni Bradley. Makinig ka, kalmado niyang sabi. Bumalik sa profesional na tono. Huwag na nating patagalin to, pipirma ka ng annulment. Tumayo siya ng bahagya. Makukuha mo ang kalahati ng napagsamahan natin, pati negosyo dahil naitayo yan habang kasal tayo. Sa'yo na, ayokong madamay sa utang. Huminga siya ng malalim. Pero ang apartment, minana ko yon sa mga magulang ko, hindi yan conjugal, kaya huwag kang umasa. Tumingin siya ng diretso sa mata ni Stephen. Ayusin mong problema mo at huwag mo na akong idamay. Umiling si Stephen at bahagyang lumapit. Talaga ba, Martha? Para saan pang apartment? Wala ka namang iba kundi ako. Duman tayo sa lahat ng... Kung gusto mo... Bigla niyang sabi at may bahid ng pag-asa. Babalik ako. Aalagaan kita hanggang mamatay ka. Nanliit ang mga mata ni Martha. Na-realize kong mahal kita. Dugtong pa ni Stephen. Nagkamali ako kay Alicia. Parang umangat ang suka sa lalamunan ni Martha. Hindi na siya nagtimpi. Masama ang balita ko sa iyo, Stephen. Malamig niyang sabi. Mabubuhay ako. Nanlaki ang mga mata ng kanyang asawa. Ano? Nabubuhay ako. Ulit niya pa. Hindi ko alam kung hanggang kailan. 1 taon, 10 o aabot ako ng 100. Napailing si Martha. Peke ang doktor, mahabang kwento at wala na akong balak balikan. Biglang lumiwanag ang mukha ni Stephen. Kung gayon, maayos pa rin natin to. Sigaw niya. Tayo ulit, katulad ng dati. Tumingin si Martha sa kanya at doon niya nakita ang totoo. Hindi siya ang lalaking minahal niya noon. Siya ang plano, siya ang solusyon, siya ang ari-arian. Hindi na, mariin niyang sagot. Hindi na kita mahal at matagal na yon. Tumayo si Martha. Tapos na tayo. At sa unang pagkakataon, hindi siya lumingon pabalik. Martha, hindi ko inakalang ganito magiging kakomplikado ang lahat.
sabi pa ni Stephen at halatang naguguluhan. Marahang umiling si Martha. Magiging komplikada talaga. Tsaka ayaw ng fiancé ko ng ganito. Fiancé? Ulit ni Stephen at parang may dumura sa mukha niya. Sino? Tahimik na kinuha ni Martha ang isang photo frame sa mesa at inikot yon paharap sa kanya. Larawan nila yon ni Bradley. Magkatabi sa deck ng cruise ship. Sa likuran, kumikislap ang dagat na parang pilak at sa malayo, tanaw ang mga balyena. Kaya hinihiling ko na bilisan mo na ang pagpirma sa annulment papers. Mahinahong paliwanag ni Martha. Kasi magpapakasal na kami. Napailing siya na parang may naalala. Sa totoo lang, nakalimutan kong kasal pa pala ako. Naalala ko lang ulit nang mag-propose si Bradley. Sandali, nagbibiro ka ba? Utal na tanong ni Stephen. Saan mo yan nakuha? At Bradley ang pangalan niya? Hindi ba yan ang boss mo? Ngumiti si Martha ng maluwag at maliwanag. Ang saya na may naalala ka pa pala tungkol sa akin. Oo, siya yun. Hindi kami nagkakilala sa trabaho. Well, mahabang kwento at hindi na para sa'yo. Namula si Stephen, parang hinog na kamatis. May relasyon ka sa boss mo? Sigaw niya at agad na tumayo. Hindi na napigilan ni Martha ang sarili. Natawa siya. Talaga? Tanong niya at halos hindi makapaniwala. Galing yan sa lalaking iniwan ng asawa para sa sekretarya? Niloko mo ako? Sigaw ni Stephen. Sabi mo may sakit ka, na 6 na buwan ka na lang na mabubuhay. Hindi ko naman sinasadya. Sagot ni Martha at itinaas ang kamay. Hindi ko rin alam noon. Tinitigan ni Stephen ang litrato, ang masayang magkasintahan. Si Martha na mas maganda na ngayon. May kakaibang kumpiyansa sa mga mata. Isang lakas na noon lang niya nakita. Lalong kumulo ang galit ni Stephen. Samantala, tumingin si Martha sa relo niya at kalmado pa rin. Nandito ka sa opisina ko, nag-aaksaya ka ng oras. Mag-a-annul na tayo. Kung gusto mo ng iskandalo, sige. Pero hindi ko alam kung kakayanin mo pa ang isa pang kaso. Lalo na sinusundan ka ng BIR. Huminga siya ng malalim. At well, tungkol sa apartment na pinapangarap mo, hindi na ako doon nakatira at wala akong balak bumalik. Hindi mo rin yun makukuha. At tandaan mo, dagdag niya sa malamig na tono. Hindi ako charity fund ng mga asawang nanloko. Nanggigigil si Stephen at sumandal sa mesa. Aba, may ngipin ka na pala. Sabi niya nang may pangiinsulto. Naging palaban ka na, katulad ng mayabang mong boyfriend. Tahimik si Martha sa isang segundo, saka tumayo rin siya. Diretso ang tindig, matalim ang tingin. May ngipin na talaga ako noon pa. Hindi ko lang ginagamit sa mga mahal ko, hindi tulad mo. Lumapit siya ng bahagya. Hindi mo pinahahalagahan ang katapatan ko. Iniwan mo ako sa pinakamahirap na oras. Tumakbo ka sa unang kama na available. Tumigil siya at malinaw ang bawat salita. Kaya wala ka ng karapatang bumalik sa buhay ko. Wala ka rin karapatang mag-demand. Tumingin siya sa kanya mula ulo hanggang paa. Kaawa-awa ka, Stephen. Nakakadiri. Lumabas ka na. Parang sinampal si Stephen. Namulang mukha at parang sasabog ang ulo. Wala siyang nasabi kaya tumalikod siya at umalis. Ilang sandali pa, bumukas ang pinto. Pumasok si Bradley. Saglit niyang tiningnan ang lalaking paalis. Agad nakilala ang mukha kahit puno ng galit. Stephen, tama? Tanong niya sa malamig na boses. Huwag na tayong magkamay. Tumingin siya ng diretso. Nandito ka ba para pumirma ng annulment papers? Sumulyap si Stephen sa kanya na puno ng galit. Ang groom mismo, sambit niya. Congrats! Sabihin mo nga, anong pakiramdam na kunin ng babae ng iba? Kumain ng tira. Kalmadong sumagot si Bradley. Hindi ko alam. Hindi ako pumapatol sa may asawa. Tumigil siya sandali. Nang magkakilala kami ni Martha, single siya. Iniwan daw siya ng isang duwag nang malaman nitong may sakit siya. Bahagyang ngumiti si Bradley at may pangungutya. May mga taong ganyan talaga, di ba? Biglang nagbago ang aura ni Bradley. Nawala ang ngiti. At ngayon, mariin niyang sabi. Lumabas ka na bago tuluyang maubos ang pasensya ko. Sinisikap kong huwag kang itapon palabas. Naramdaman ni Stephen, hindi biro ang banta. Tahimik siyang umatras at tuluyang umalis. Lumapit si Martha kay Bradley at niyakap siya sa bewang. Pasensya na, hindi ko alam na pupunta siya rito.
Napaka-unpleasant na tao. Inis na sagot ni Bradley. Paano mo siya nakasama ng ganyan katagal? Hayaan mo na. Sagot ni Martha at sumandal sa kanya. Hinalikan siya ni Bradley sa noo at niyakap ng mahigpit. Siya nga pala. Sabi nito, biglang umiti. Kaya ako nandito. Sumagot ng jewelry brand. Gusto nilang full package ng services. Ang galing mo, papuri niya. Maswerte ako sa iyo sa lahat ng aspeto. Ngumiti si Martha, nakatingin sa lalaking mamahalin niya habang buhay. Alam niyang mahal din siya nito, walang pagdududa. At sa loob ng 1 taon, may isa pa siyang natutunan. Minsan ang guhit ng buhay na akala mong itim, hindi pala bangin. Isa pala itong runway. At doon, tuluyang umusad si Martha. Makalipas ang ilang buwan, tuluyang naisara ang lumang kabanata ng kanyang buhay. Naituloy ang annulment, walang iskandalo, walang drama, wala ng luha. Para bang kusa nang nahulog sa sahig ang bigat na matagal niya ng pasan. Ikinasal sila ni Bradley sa isang simpleng seremonya. Walang engrandeng dekorasyon, walang labis na bisita. Dagat ang saksi, hangin ng musika. At sa likod nila, ang kalangitang minsang kinatatakutan ni Martha, ngayon ay bukas at maliwanag. Hindi perpekto ang buhay pagkatapos nilang maikasal. May mga araw na tahimik, may mga araw na puno ng trabaho, may mga gabing pagod silang dalawa at basta nalang magkahawak kamay bago matulog. Pero may isang bagay na hindi nawala, ang kapayapaan. Natuto si Martha na mabuhay ng hindi nagmamadali, hindi natatakot sa oras, hindi humahabol sa pag-ibig na kailangang ipaglaban mag-isa. Natuto rin si Bradley na muling magmahal, hindi bilang pagliligtas, kundi bilang paglalakad ng magkatabi. Minsan, tuwing umuulan, sabay silang nakatingin sa bintana at palagi nilang naaalala ang dagat, ang mga balyena, ang sandaling akala ni Martha ay huli na, pero siya palang simula. At sa bawat umagang gigising si Martha, hindi na siya nagtatanong kung gaano pa karami ang natitirang araw. Ang tanong na lang niya palagi ay, paano ko mamahalin ang araw na to? Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin, hindi lahat ng tila kamatayan ay wakas. Hindi lahat ng itim na guhit ay sumpa. Minsan, ang pinakamadilim na yugto ng buhay ay hindi para durugin ka, kundi para ihinto ka, gisingin ka at ilayo sa maling landas. Si Martha ay natakot sa kamatayan, pero ang tunay palang namamatay sa kanya noon ay ang maling pag-ibig, ang pagtitiis na walang kapalit, at ang buhay na hindi niya pinili. Laging tatandaan, may mga taong aalis sa oras na kailangan mo sila, at hindi yon kabawasan sa halaga mo. May mga sakit na akala mo'y hatol pero babala lang pala para magsimulang mabuhay. At may mga guhit sa buhay na akala mo'y bangin, pero kapag tumingin ka ulit, runway pala yon. Runway para lumipad, runway para magsimula, runway para piliin ang sarili at ang tamang pagmamahal. At higit sa lahat, huwag matakot kapag bumagsak ang mundo mo. Minsan, hindi yon pagbagsak, kundi yon ay paglipad. Muli, ako po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.